Akala mo ba ang pinakadelikadong tao ay yung maingay, dominante at halatang agresibo? Mali. Mas nakakatakot ang taong tahimik pero alam kung paano gumagana ang isip mo. May mga tao na hindi gumagamit ng lakas. Gumagamit sila ng pattern recognition, emotional reading, at psychological timing. Hindi sila sumisigaw. Hindi sila nagmamadali. Pero sa huli sila ang may kontrol. Ito ang tinatawag nating dark intelligence. Ang kakayahang basahin ang emosyon, galaw, at kahinaan ng tao. At gamitin ito para makuha ang gusto nila. Sa video na ito, aalamin natin kung paano ito gumagana, paano ito nakikita sa totoong buhay, at paano mo maiiwasang maging target ng ganitong klaseng isip. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Ang talinong hindi nakikita, pero nakokontrol ka. May isang uri ng talino na hindi mo agad napapansin. Hindi ito yung mataas ang grades. Hindi rin ito yung magaling magsalita sa harap ng maraming tao. Ito yung tahimik lang. Nakikinig, nag-oobserba. At habang ikaw ay nagsasalita, iniipunan niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa'yo. Siya ang klase ng tao na parang normal lang, mabait, calm, hindi dominante. Pero pagkatapos ng ilang linggo o buwan, mapapansin mo na parang lagi siyang may alam tungkol sa'yo. Alam niya kung kailan ka pagod. Alam niya kung kailan ka insecure. Alam niya kung kailan ka madaling maimpluwensyahan. Ito ang tinatawag na dark intelligence. Hindi ito simpleng pagiging matalino. Ito ay kombinasyon ng emotional awareness, social reading, at strategic thinking. Nakikita nila ang micro-reactions mo. Yung pagbabago ng tono ng boses mo kapag may kinatatakutan ka. Yung pag-iwas mo sa eye contact kapag may tinatago ka. Yung excitement mo kapag may gusto kang patunayan. Habang ikaw ay nakafocus sa sinasabi mo, sila ay nakafocus sa kung paano mo ito sinasabi. Halimbawa, may kaibigan ka na laging nagbibigay ng advice. Sa una, pakiramdam mo concern lang siya. Pero mapapansin mo, unti-unti, nagiging dependent ka sa opinyon niya. Bago ka magdesisyon, tinatanong mo muna siya. Bago ka kumilos, hinihintay mo ang reaksyon niya. Hindi niya sinabing sundin mo siya. Hindi ka niya pinilit. Pero inaral niya kung paano ka mag-isip at ginamit niya ang tamang timing para magbigay ng suggestion kapag vulnerable ka. Ang dark intelligence ay hindi tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa timing. Alam nila na kapag mataas ang emosyon ng tao, bumababa ang logical thinking. Kaya doon sila pumapasok. Kapag masaya ka, doon sila nagtatanim ng ideya. Kapag malungkot ka, doon sila nagbibigay ng solusyon. Kapag galit ka, doon ka nila pinapalala. Hindi mo napapansin na minamanipula ka na dahil pakiramdam mo sarili mong desisyon ang lahat. Isa sa pinakamalakas na sandata ng taong may dark intelligence ay silence. Hindi sila agad nagre-react. Hinahayaan ka nilang magkwento. Hinahayaan ka nilang mag-explain. At sa bawat detalye na ibinibigay mo, mas lalo kang nagiging predictable sa kanila. Kapag alam ng isang tao ang pattern mo, kaya kanyang pangunahan. Alam niya kung anong salita ang magpapakalma sa'yo. Alam niya kung anong trigger ang magpapareact sa'yo. At dahil hindi mo alam na binabasa ka na niya, pakiramdam mo ligtas ka. Ang problema, ang ganitong talino ay hindi laging ginagamit para sa mabuti. Kapag ang empathy ay ginamit para kontrolin, nagiging weapon ito. Kapag ang pag-intindi sa emosyon ay ginamit para manipulahin, nawawala ang balanse ng power. Pero may isang mahalagang bagay na kailangan mong tandaan. Hindi ka makokontrol kung alam mo ang sarili mong pattern. Ang taong may self-awareness ay mahirap manipulahin. Kapag alam mo kung kailan ka madaling matrigger, mas mahirap kang galawin. Kapag alam mo kung ano ang insecurities mo, hindi ito basta magagamit laban sa'yo. Ang dark intelligence ay gumagana lamang kapag mas kilala ka nila kaysa sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Kaya ang tunay na depensa ay hindi pagiging mas tuso. Ang tunay na depensa ay pagiging mas conscious sa sarili mong emosyon, reaksyon at desisyon. 2. Bakit mas delikado ang tahimik na matalino? Sa isang grupo, sino ang mas napapansin mo? Yung maingay, yung dominante, yung laging may opinyon.
Pero bihira mong pagtuunan ng pansin ang tahimik lang sa gilid, nakikinig, nakatingin, hindi nakikipag-agawan ng spotlight. Doon kadalasan nagtatago ang pinakadelikadong uri ng talino. Ang tahimik na matalino ay hindi interesado sa atensyon. Interesado siya sa impormasyon. Habang ang iba ay busy ipakita ang sarili nila, siya ay busy inuunawa ang dynamics ng grupo. Sino ang insecure? Sino ang madaling matrigger? Sino ang gustong magpa-impress? Sino ang may impluensya? Hindi siya nagsasalita agad dahil alam niya na mas mahalaga ang pagkuha ng data kaysa sa pagbigay ng opinyon. Sa psychology, ang taong mahusay mag-observe ay may mas mataas na kontrol sa sitwasyon. Dahil bago siya magsalita, alam na niya ang posibleng magiging reaksyon ng bawat isa. Hindi siya nahuhuli sa emosyon. Hindi siya nadadala ng pressure. Pinipili niya ang tamang sandali. At kapag nagsalita na siya, madalas tama ang impact. Hindi dahil swerte siya, kundi dahil pinag-aralan niya muna ang lahat. May isang simpleng halimbawa nito sa workplace. May 2 empleyado. Yung isa laging nagbibigay ng idea sa meeting. Yung isa tahimik lang. Pero kapag may conflict, ang tahimik ang kinakausap ng boss. Bakit? Dahil alam ng boss na ang taong tahimik ay mas objective, mas mapanuri, at mas hindi impulsive. Ngunit dito nagiging delikado ang lahat. Kapag ang tahimik na talino ay ginamit para manipulahin, halos walang makakapansin. Hindi siya aatake ng direkta. Hindi siya magagalit sa harap ng lahat. Hindi siya makikipag-away. Sa halip, dahan-dahan niyang babaguhin ang perception ng mga tao. Isang salita dito, isang suggestion doon, isang maliit na doubt na itatanim sa isip mo. Hindi niya sisirain ang reputasyon mo ng harapan. Hahayaan kanyang sirain ang sarili mo gamit ang sarili mong emosyon. Ang tahimik na matalino ay eksperto sa psychological patience. Alam niya na hindi kailangang madaliin ang kontrol. Ang mas mahalaga ay consistency. Paulit-ulit na maliit na impluensya hanggang sa magmukhang natural ang lahat. At dahil hindi siya dramatic, hindi mo siya pagdududahan. Isa pang dahilan kung bakit mas delikado ang tahimik na matalino ay dahil hindi siya predictable. Ang maingay, madali mong mabasa. Alam mong galit siya kapag sumisigaw. Alam mong insecure siya kapag nagyayabang. Pero ang tahimik, hindi mo alam ang tunay niyang iniisip. Sa psychology, ang unpredictability ay form ng power. Kapag hindi mo alam ang susunod na galaw ng isang tao, mas nagiging maingat ka. Mas nagiging defensive ka. At minsan, mas nagiging sunod-sunuran ka para lang hindi ka maging target. Pero hindi lahat ng tahimik ay manipulador. Mahalaga itong maintindihan. Ang pagiging tahimik ay hindi automatic na masama. Ang delikado ay kapag ang katahimikan ay sinasamahan ng intensyong kontrolin ng iba. Kaya ang tanong ay hindi kung sino ang maingay o tahimik. Ang tanong ay sino ang may malinaw na intensyon. Ang tunay na proteksyon laban sa ganitong uri ng dark intelligence ay awareness. Pansinin mo kung may taong masyadong maraming alam tungkol sa iyo pero kaunti lang ang alam mo tungkol sa kanya. Pansinin mo kung may taong bihirang mag-open up pero laging alam ang weak points ng iba. Ang tahimik na matalino ay hindi delikado dahil sa talino niya. Delikado siya kapag ang talinong iyon ay ginagamit para magkaroon ng kontrol na hindi mo namamalayan. Tring, paano ka binabasa ng mga taong hindi mo kilala? Akala mo ba kailangan ka munang makilala ng matagal bago ka maintindihan ng isang tao? Hindi palagi. May mga taong kayang basahin ang personalidad mo sa loob lang ng ilang minuto. Hindi dahil psychic sila, kundi dahil sanay silang mag-obserba ng maliliit na detalye na kadalasan ay hindi mo namamalayan. Sa unang pagkikita pa lang nagsisimula na ang assessment. Paano ka maglakad? Gaano ka kabilis magsalita? Anong klaseng eye contact ang binibigay mo? Paano ka tumawa? Paano ka mag-react kapag may hindi ka gusto? Lahat ng ito ay signal. Sa psychology, ang unang impression ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito ay tungkol sa behavioral patterns. Ang taong may dark intelligence ay hindi tumitingin lang sa sinasabi mo. Tinitingnan niya ang consistency ng kilos mo. Kapag masyado kang eager magpaliwanag, pwedeng mabasa na naghahanap ka ng approval. Kapag mabilis kang magbiro tungkol sa sarili mo, maaaring may insecurity na tinatago. Kapag sobra kang confident magsalita pero nag-aalangan ang mata mo, may conflict sa loob. Hindi nila kailangan ng maraming impormasyon. Kailangan lang nila ng pattern. Isang halimbawa nito ay sa social gatherings. May taong ngayon mo lang nakilala pero parang alam na niya kung anong topic ang magpapakilig sa'yo o magpapainit ng ulo mo. Hindi ito aksidente.
Pinagmasdan niya kung saan ka pinaka-animated, saan ka mas tumataas ang boses, saan ka mas nagiging defensive. Habang ikaw ay nag-e-enjoy sa conversation, siya ay nagtatala ng mental notes. Ang mas nakakatakot, kaya nilang gamitin ang impormasyong iyon agad. Kapag nakita nilang gusto mong mapansin, bibigyan ka nila ng validation. Kapag nakita nilang ayaw mong mapahiya, gagamitin nila ang private setting para impluwensyahan ka. Kapag nakita nilang takot kang ma-reject, magpapakita sila ng konting distansya para mas lalo kang kumapit. Hindi ito laging masama. May mga taong ginagamit ang skill na ito para mas maging empathetic at mas maintindihan ang iba. Pero kapag ang layunin ay control, nagiging dark intelligence ito. Ang sikreto kung paano kanila nababasa ay simple. Hindi ka kasing unpredictable ng iniisip mo. Bawat tao may emotional triggers, may comfort zone, may habitual reactions. At karamihan sa atin, paulit-ulit lang ang response sa iba't ibang sitwasyon. Kapag ang isang tao ay sanay mag-observe, makikita niya agad ang pattern na iyon. Kaya minsan may pakiramdam ka na parang may taong masyadong mabilis kang naintindihan. Parang masyado siyang aligned sa'yo. Parang pareho kayo ng wavelength. Posibleng totoo yun, pero posible rin na mabilis ka lang niyang na-profile. Ang tanong ngayon, paano mo maiiwasang maging open book? Hindi ito tungkol sa pagtatago ng personalidad. Ito ay tungkol sa pagiging aware sa sarili mong signals. Kapag alam mo kung kailan ka nagiging defensive, mas makokontrol mo ang reaksyon mo. Kapag alam mo kung anong topic ang nagpapahina sa'yo, mas magiging maingat ka kung sino ang bibigyan mo ng access doon. Ang dark intelligence ay epektibo lamang kapag hindi mo napapansin na binabasa ka na. Sa mundo ng human behavior, ang taong marunong magbasa ay may advantage. Pero ang taong marunong magbasa sa sarili niya ay hindi madaling kontrolin. At minsan ang pinakamapanganib na tao ay hindi yung kilala mo na, kundi yung kakakilala mo pa lang. Pero parang alam na niya kung sino ka. 4. Ang isip na kayang maglaro ng damdamin. May mga taong hindi nakikipaglaro gamit ang salita. Nakikipaglaro sila gamit ang emosyon. Hindi sila basta nagsasabi ng masasakit na bagay. Hindi sila basta naninira. Sa halip, marunong silang mag-adjust ng tono, timing at atensyon para maramdaman mo ang eksaktong emosyon na gusto nilang maramdaman mo. Ito ang isip na kayang maglaro ng damdamin. Sa psychology, ang emosyon ang isa sa pinakamalakas na driver ng desisyon. Kapag masaya ka, mas bukas ka. Kapag malungkot ka, mas naghahanap ka ng comfort. Kapag insecure ka, mas madaling maimpluwensyahan ang choices mo. Ang taong may dark intelligence ay hindi direktang kumukontrol sa'yo. Kinokontrol niya ang emosyon mo. Halimbawa, may taong biglang nagiging malamig pagkatapos mong magkamali. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagagalit ng harapan. Pero ramdam mo ang distansya. Ramdam mo ang pagbabago ng energy. Dahil doon, magsisimula kang magtanong sa sarili mo. May mali ba akong sinabi? May kulang ba sa ginawa ko? Unti-unti, ikaw na ang mag-a-adjust para bumalik ang dati niyang trato sa'yo. Hindi ka niya pinilit, pero ginamit niya ang fear of rejection para ikaw mismo ang kumilos. Isa pang halimbawa ay ang pagbibigay ng validation sa tamang oras. Kapag napansin niyang pagod ka at naghahanap ng appreciation, doon siya magbibigay ng papuri. Kapag nakita niyang nagdududa ka sa sarili mo, doon siya magsasabi ng mga salitang magpapalakas ng loob mo. Sa una, parang pure support ito. Pero kapag paulit-ulit na nangyari, mapapansin mo na siya na ang nagiging source ng emotional stability mo. Kapag siya ay masaya sa'yo, panatag ka. Kapag siya ay malamig, hindi ka mapakali. Doon nagsisimula ang emotional dependency. Ang dark intelligence ay malakas dahil alam nito na ang tao ay hindi laging logical. Mas madalas tayong gumagalaw base sa nararamdaman kaysa sa iniisip. Kapag marunong ang isang tao magtaas at magbaba ng emosyon mo, parang may hawak siyang dimmer switch ng mood mo. At ang mas delikado, kadalasan hindi mo ito napapansin dahil iniisip mo na natural lang ang lahat. Natural lang na masaktan ka. Natural lang na matuwa ka. Natural lang na ma-pressure ka. Pero kung mapapansin mo ang pattern, may mga taong sinasadyang baguhin ang treatment nila depende sa reaksyon mo. Kapag nakita nilang epektibo ang pagiging malamig para mapasunod ka, uulitin nila iyon. Kapag nakita nilang epektibo ang papuri para makuha ang tiwala mo, gagamitin nila iyon. Ito ang strategic emotional shifting. Hindi ito laging obvious, madalas subtle. Isang tingin na kulang sa init,
Isang reply na mas maikli kaysa dati. Isang biglang pagbabago ng priority. At ikaw, dahil gusto mong maibalik ang dati, mas lalo kang mag-i-invest ng effort. Pero may isang mahalagang katotohanan. Walang kayang maglaro ng damdamin mo kung hindi mo hinahayaan ang sarili mong emosyon na maging blind spot. Kapag alam mo kung ano ang nagpapalambot sa'yo, mas magiging maingat ka. Kapag alam mo kung ano ang nagpapagalit sa'yo, mas hindi ka basta mapipindot. Ang isip na kayang maglaro ng damdamin ay makapangyarihan. Pero ang isip na kayang unawain at kontrolin ang sariling emosyon ay mas makapangyarihan. Ang tunay na kontrol ay hindi kung sino ang kayang magbago ng nararamdaman ng iba, kundi kung sino ang hindi madaling mabago ang damdamin dahil lang sa galaw ng isang tao. 5. Kapag ang talino ginamit para sa kontrol. Hindi lahat ng matalino ay mabuti at hindi lahat ng kontrol ay halata. May mga taong hindi gumagamit ng pananakot o puwersa para makuha ang gusto nila. Ang ginagamit nila ay impormasyon, analysis, psychological positioning. Kapag ang talino ay ginamit para sa kontrol, nagiging tahimik ang kapangyarihan. Sa psychology, ang kontrol ay hindi lang tungkol sa pag-uutos. Mas malalim ito. Ito ay tungkol sa pag-shape ng perception ng isang tao hanggang sa magmukhang sariling desisyon niya ang gusto mong mangyari. Halimbawa, may kakilala kang laging nagbibigay ng logical explanation kung bakit mas tama ang perspective niya. Hindi siya galit, hindi siya emosyonal, pero palagi niyang pinapakita na mas rational siya kaysa sayo. Kapag nagkakaroon kayo ng disagreement, hindi kanya sinasabihang mali. Sa halip, tinatanong kanya ng sunod-sunod na tanong hanggang sa ikaw mismo ang magduda sa sarili mong argumento. Unti-unti mas pinipili mong manahimik kaysa makipagdebat. Hindi kanya pinahiya, pero nakondisyon kanyang isipin na mas tama siya. Ito ang intellectual dominance. Ang taong may dark intelligence ay marunong mag-frame ng sitwasyon. Alam niya kung paano baguhin ang anggulo ng usapan para magmukhang siya ang may pinakamalinaw na pananaw. Kapag may conflict, ilalayo niya ang focus sa ginawa niya at ililipat sa reaksyon mo. Kapag may mali siyang desisyon, gagawin niyang parang kulang lang ang impormasyon mo kaya hindi mo siya naiintindihan. Sa ganitong paraan, napapanatili niya ang authority nang hindi kailangan maging agresibo. Isa pang paraan ng paggamit ng talino para sa kontrol ay ang pag-manage ng information flow. Hindi niya sasabihin lahat. Pipiliin lang niya ang detalye na makakatulong sa narrative niya. Alam niya na ang taong kulang sa impormasyon ay mas madaling i-guide kung saan dapat tumingin. Kapag ikaw ay may limitadong picture ng sitwasyon, mas madali kang magtiwala sa taong mukhang may mas kumpletong understanding. At dahil kalmado at composed siya, mas lalo siyang nagmumukhang credible. Pero may kapalit ang ganitong uri ng kontrol. Kapag napansin mo na palagi kang nagse-second guess sa sarili mo. Kapag napansin mo na parang laging mas mabigat ang logic niya kaysa sa intuition mo. Kapag napansin mo na bihira kang manalo sa diskusyon kahit may punto ka naman. Posibleng hindi ito simpleng talino. Posibleng ito ay strategic control. Mahalagang maintindihan na ang talino ay neutral. Depende ito sa kung paano ginagamit. Maaari itong magturo, mag-guide, at magbigay liwanag. Pero maaari ring itong magdikta, magmanipula at magdominate. Ang depensa laban sa ganitong klaseng dark intelligence ay clarity. Kapag malinaw sa iyo ang values mo, mas hindi ka basta mababaluktot ng framing ng iba. Kapag sanay kang mag-reflect sa sarili mong reasoning, mas hindi ka agad magdududa sa bawat argumento na ihaharap sa iyo. Ang taong gumagamit ng talino para sa kontrol ay umaasa sa isang bagay, na mas paniniwalaan mo ang analysis niya kaysa sa sariling mong pag-iisip. Sa huli, ang pinakamalakas na uri ng talino ay hindi yung kayang kontrolin ng iba, kundi yung kayang magbigay ng kalayaan sa pag-iisip, hindi takot at pagdududa. 6. Ang lihim sa likod ng mga strategic manipulator. Hindi lahat ng manipulator ay halata. Ang iba parang mabait, maunawain, matalino, kalma. At iyon ang dahilan kung bakit sila epektibo. Ang strategic manipulator ay hindi kumikilos base sa emosyon. Kumakilos siya base sa kalkulasyon. Bago siya magsalita, alam na niya ang posibleng epekto. Bago siya gumawa ng hakbang, alam na niya ang magiging reaksyon mo. Ang lihim nila ay hindi lakas ng loob. Ito ay malalim na pag-intindi sa human behavior. Sa psychology, may tinatawag na pattern exploitation. Kapag nakita ng isang tao ang paulit-ulit mong reaksyon sa isang sitwasyon, kaya niya itong gamitin laban sa'yo. Halimbawa,
Alam niyang ayaw mong ma-reject. Kaya minsan magpapakita siya ng konting distansya para ikaw ang mas maghabol. Alam niyang gusto mong ma-validate, kaya ibibigay niya ito kapag kailangan kanyang kumbinsihin. Hindi siya basta nagbibigay ng atensyon. May timing, may dahilan. Isa sa pinakamalaking lihim ng strategic manipulator ay ang consistency ng maliit na impluensya. Hindi siya biglang magkokontrol. Dahan-dahan. Paunti-unti. Hanggang sa hindi mo na namamalayan na nag-adjust ka na pala sa standard niya. Kapag may hindi siya gusto, hindi niya ito aatakehin agad. Hahayaan ka muna niyang masanay sa idea na siya ang mas may alam. Siya ang mas composed. Siya ang mas rational. Kapag dumating ang moment na kailangan kanyang impluensyahan, handa na ang foundation. Isa pang technique nila ay emotional mirroring. Ipapakita nila ang parehong interest, parehong values, parehong pananaw. Hindi dahil iyon talaga ang totoo, kundi dahil mas mabilis kang magtiwala sa taong pakiramdam mo ay katulad mo. Kapag nabuo na ang trust, doon magsisimula ang subtle redirection. Hindi nila sasabihin na mali ka. Ipaparamdam nila na may mas magandang option. Hindi nila kukunin ang kontrol ng harapan. Ipaparamdam nila na ikaw ang may final decision. Pero ang choices na nakikita mo ay mga choices na sila ang naglatag. Ang strategic manipulator ay bihasa sa pagkontrol ng environment. Sino ang makakausap mo? Anong impormasyon ang maririnig mo? Anong emosyon ang mararamdaman mo bago ka magdesisyon? Kapag kontrolado ang paligid, mas madali ang kontrol sa tao. Ngunit may isang kahinaan ng ganitong uri ng dark intelligence. Hindi ito epektibo sa taong may mataas na self-awareness. Kapag napapansin mo ang pattern ng treatment, kapag napapansin mo ang pagbabago ng behavior depende sa kailangan nila, kapag napapansin mo na may hidden agenda sa likod ng kabaitan, unti-unting nawawala ang kapangyarihan nila. Ang lihim sa likod ng mga strategic manipulator ay simple. Hindi sila umaasa sa lakas. Umaasa sila sa kawalan ng awareness ng iba. Sa sandaling maging conscious ka sa sariling emosyon, sariling pattern at sariling boundaries, hindi ka na basta magiging target. Dahil sa mundo ng dark intelligence, ang pinakamalaking sandata ay hindi panlilinlang, kundi ang kakayahan mong makita ito bago ka pa madamay. 7. Paano kanila nauuna mag-isip? May mga taong parang laging isang hakbang sa unahan mo. Bago ka pa magsalita, alam na nila ang sasabihin mo. Bago ka pa magdesisyon, parang alam na nila ang pipiliin mo. Hindi ito dahil mas mabilis lang ang utak nila, kundi dahil mas kilala nila ang pattern mo kaysa sa inaakala mo. Sa psychology, ang tao ay may habitual thinking. May mga default reaction tayo sa stress, sa pressure, sa papuri at sa rejection. Kapag may taong marunong mag-obserba ng mga pattern na ito, kaya kanyang hulaan. Halimbawa, kapag may conflict, napapansin niyang defensive ka agad. Kapag may opportunity, mabilis kang ma-excite. Kapag may criticism, tumatahimik ka at umiiwas. Sa bawat ulit ng ganitong reaksyon, mas nagiging predictable ka. Ang taong may dark intelligence ay hindi lang nakikinig sa salita mo. Pinag-aaralan niya ang sequence ng kilos mo. Ano ang una mong ginagawa kapag pressured ka? Ano ang susunod mong hakbang kapag may choice ka? Kapag nakita na niya ang sequence, kaya ka na niyang pangunahan. Kung alam niyang mahilig kang mag-explain kapag napapahiya, maaari ka niyang i-corner sa sitwasyon na mapipilitan kang magsalita ng sobra. Kung alam niyang ayaw mong mawala ang approval niya, maaari niyang bawasan ang attention para ikaw ang mag-effort. Hindi niya hinuhulaan ang isip mo, inaaral niya ang habit mo. Isa pang paraan kung paano kanila nauuna mag-isip ay sa pamamagitan ng framing. Bago pa man dumating ang sitwasyon, tinataniman ka na nila ng ideya kung paano ito dapat tingnan. Kapag may issue, ibibigay na nila ang interpretation bago ka pa makabuo ng sarili mong pananaw. At dahil iyon ang unang narrative na narinig mo, mas malaki ang chance na doon ka na rin maniniwala. Ito ang psychological priming. Kapag nauna silang maglatag ng meaning, mas madali nilang mag-guide ang susunod mong reaksyon. Minsan mapapansin mo na parang lagi kang nahuhuli sa argumento. Hindi dahil wala kang punto, kundi dahil naset na nila ang direksyon ng usapan bago ka pa makasabay. Ang dark intelligence ay malakas sa anticipation. Iniisip nila ang susunod mong emosyon bago pa ito lumabas. Iniisip nila ang posibleng objection mo bago mo pa ito sabihin. At kapag handa na sila sa lahat ng posibleng galaw mo, pakiramdam mo parang wala kang edge. Pero may mahalagang bagay na kailangan mong maintindihan.
Hindi ka mauunahan kung hindi ka predictable sa sarili mong kahinaan. Kapag aware ka sa default reactions mo, kaya mo itong baguhin. Kapag alam mong defensive ka agad, pwede mong piliing maging kalmado. Kapag alam mong mabilis kang magtiwala, pwede mong piliing mag-obserba muna. Ang taong nauuna mag-isip ay may advantage lamang kapag hindi mo sinusuri ang sarili mong pattern. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi kung sino ang mas mabilis mag-isip, kundi kung sino ang mas conscious sa sarili niyang isip. Kapag kilala mo ang sarili mong galaw, mahirap ka ng hulaan. At kapag mahirap ka ng hulaan, hindi ka na basta mauunahan. 8. Ang psychology ng taong laging may upper hand. May mga taong kahit saan mo ilagay parang sila ang may kontrol. Sa usapan sila ang may huling salita. Sa argumento sila ang mukhang tama. Sa relasyon sila ang hindi kailanman mukhang nangangailangan. Parang lagi silang may upper hand, pero hindi ito aksidente. Sa psychology, ang taong laging may advantage ay bihirang maglaro sa level ng emosyon. Mas madalas naglalaro siya sa level ng positioning. Hindi niya hinahabol ang kontrol. Inaayos niya ang sitwasyon para kusa itong mapunta sa kanya. Isa sa sikreto nila ay emotional regulation. Habang ang iba ay mabilis mag-react, sila ay mabagal kumilos. Hindi sila agad sumasagot kapag may provocation. Hindi sila agad nagpapakita ng galit o excitement. Kapag mas kalmado ka kaysa sa kausap mo, mas ikaw ang may leverage. Kapag ang isa ay emosyonal at ang isa ay composed, ang composed ang mas may kapangyarihan sa direksyon ng usapan. Isa pang dahilan kung bakit sila laging may upper hand ay dahil hindi sila nagbibigay ng sobrang impormasyon tungkol sa sarili nila. Habang ikaw ay nagkukwento, nag-o-open up at nagpapakita ng kahinaan, sila ay nakikinig lamang. Sa psychology, ang taong mas maraming alam ay mas may kontrol. Kapag mas marami kang alam tungkol sa isang tao kaysa sa alam niya tungkol sa'yo, mas may advantage ka. Hindi ito laging manipulative, pero kapag ginamit ng may intensyon, nagiging dark intelligence ito. Ang taong laging may upper hand ay bihasa rin sa detachment. Hindi siya masyadong attached sa outcome. Dahil dito, hindi siya madaling ma-pressure. Kung mawala man ang sitwasyon, kaya niyang bumitaw. At kapag alam ng tao na kaya mong bumitaw anumang oras, mas sila ang natatakot mawalan. Ito ang power of scarcity. Kapag hindi ka mukhang nangangailangan, mas ikaw ang hinahabol. Kapag hindi ka nagmamakaawa sa validation, mas ikaw ang pinapansin. Isa pa sa kanilang psychology ay ang control ng timing. Hindi sila agad nagre-reply. Hindi sila agad nagbibigay ng desisyon. Hindi sila agad pumapasok sa commitment. Ang delay ay naglalagay ng pressure sa kabilang side. Habang naghihintay ang iba, sila ang nagde-decide kung kailan kikilos. Ngunit mahalagang maintindihan na ang pagiging may upper hand ay hindi palaging negatibo. May mga taong ginagamit ito para protektahan ang sarili, para hindi maabuso, para mapanatili ang boundaries. Ang nagiging problema ay kapag ang layunin ay dominasyon at hindi mutual respect. Kapag ang bawat interaksyon ay parang laro na kailangang panalunan, unti-unting nawawala ang authenticity. Ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagkakaroon ng upper hand, kundi sa kakayahang pumili kung kailan ito gagamitin at kung kailan ibababa ang guard para magkaroon ng tunay na koneksyon. Ang psychology ng taong laging may advantage ay umiikot sa awareness, control at detachment. Pero ang mas malalim na tanong ay ito: gusto mo bang laging nasa itaas o gusto mo ng relasyon at usapan na may balanse? Dahil minsan ang tunay na power ay hindi sa pag-angat sa iba, kundi sa kakayahang makipag-ugnayan ng hindi kailangang mangibabaw. 9. Bakit hindi sila emosyonal pero laging panalo? Napapansin mo ba na may mga taong bihirang magpakita ng emosyon, pero sa huli sila ang laging may advantage? Habang ang iba ay nagagalit, nagtatampo, o nadadala ng excitement, sila ay kalmado lang. Nakatingin, nakikinig, nag-iisip, at sa dulo ng sitwasyon parang sila ang panalo. Hindi ito dahil wala silang emosyon, kundi dahil hindi sila nagpapadala dito. Sa psychology, ang emosyon ay may malaking epekto sa decision making. Kapag mataas ang emosyon, bumababa ang logical control. Mas mabilis tayong magsalita ng hindi iniisip. Mas mabilis tayong magdesisyon ng hindi sinusuri ang consequence. Ang taong hindi emosyonal sa harap ng pressure ay may malinaw na pag-iisip. Habang ikaw ay abala sa pagdepensa sa sarili mo, siya ay abala sa pag-a-analyze ng galaw mo. Habang ikaw ay naglalabas ng saloobin, siya ay kumukuha ng impormasyon. Sa isang argumento, halimbawa, kapag ikaw ay nagtaas ng boses, siya ay mananatiling kalmado.
Hindi siya sasabay sa intensity mo. Dahil alam niya, kapag mas ikaw ang emosyonal, mas ikaw ang mukhang nawawalan ng kontrol. Sa mata ng iba ang kalmado ang mas credible. Ito ang strategic composure. Hindi ibig sabihin na tama siya. Pero dahil mas composed siya, mas siya ang pinaniniwalaan. Isa pang dahilan kung bakit sila laging panalo ay dahil hindi sila agad nagre-react. May delay sa kanilang response. At sa delay na iyon, nagkakaroon sila ng oras para pumili ng tamang salita. Ang karamihan sa atin, nagsasalita muna bago mag-isip. Sila nag-iisip muna bago magsalita. Ang simpleng pagkakaibang iyon ang nagbibigay sa kanila ng edge. Kapag may conflict, hindi sila agad naglalabas ng card nila. Pinapahintulutan nilang maubos ang emosyon ng kabilang side. Kapag pagod ka na sa pag-aaway, doon sila papasok ng mahinahong argumento. Sa puntong iyon, mas bukas ka na makinig. Ngunit may isa pang mas malalim na dahilan. Ang taong hindi emosyonal ay mas mahirap basahin. Kapag hindi mo alam kung ano ang nararamdaman niya, hindi mo alam kung ano ang susunod niyang galaw. At sa psychology, ang unpredictability ay power. Kapag hindi mo alam kung galit siya o hindi, kung apektado siya o hindi, mas ikaw ang nag-a-adjust, mas ikaw ang nag-o-overthink. At habang ikaw ay abala sa pag-iisip kung ano ang nasa isip niya, siya ay malinaw ang focus sa objective niya. Pero tandaan ito, ang pagiging hindi emosyonal ay hindi laging tanda ng lakas. May mga taong tahimik lang dahil sarado sila. May mga taong kalmado dahil detached sila. Ang nagiging dark intelligence ay kapag ang emotional control ay ginagamit hindi para sa stability, kundi para sa strategic advantage laban sa iba. Ang tunay na panalo ay hindi lamang sa debate o sitwasyon. Ito ay sa kakayahang panatilihin ang respeto at integridad habang kontrolado ang sarili. Hindi sila laging panalo dahil wala silang emosyon. Panalo sila dahil alam nila kung kailan ito ipapakita at kung kailan ito itatago. 10. Ang tahimik na laro ng isip at kapangyarihan. Hindi lahat ng laban ay maingay. May mga labanan na walang sigawan, walang galit, walang malinaw na kalaban. Pero may nananalo. At may natatalo. Ito ang tahimik na laro ng isip at kapangyarihan. Sa psychology, ang power ay hindi lang tungkol sa posisyon o titulo. Mas madalas, ito ay tungkol sa impluwensya. Sino ang nakakapagpabago ng isip ng iba? Sino ang nakakapag-adjust ng emosyon ng iba? Sino ang nakakapagdikta ng direksyon ng usapan? At kadalasan, ang may hawak nito ay hindi ang pinakamaingay sa kwarto. Ang taong bihasa sa dark intelligence ay hindi nakikipagkompetensya ng direkta. Hindi siya nakikipagsabayan ng ego. Mas gusto niyang obserbahan ang galaw ng bawat isa at hanapin kung saan siya papasok. Kapag may insecurity sa grupo, alam niya kung paano ito galawin. Kapag may conflict, alam niya kung paano ito pahupain o palalain depende sa kailangan niya. Hindi siya basta sumasali sa laro. Inaayos niya ang rules. Isang halimbawa nito ay sa mga relasyon. May taong hindi nagseselos ng lantaran. Hindi rin siya nagbabawal. Pero marunong siyang magbigay ng subtle comparison. Marunong siyang magpahiwatig ng standards na kailangan mong abutin. Unti-unti, nagsisimula kang mag-adjust. Hindi dahil pinilit ka, kundi dahil gusto mong manatili sa magandang imahe sa harap niya. Sa ganitong paraan, ang power ay hindi ipinapakita. Ito ay ipinaparamdam. Isa pang bahagi ng tahimik na laro ay ang control sa narrative. Sino ang unang magbibigay ng kwento? Sino ang mag-i-explain ng nangyari? Sino ang maglalagay ng meaning sa sitwasyon? Kapag nauna kang mag-frame ng storya, mas malaki ang chance na iyon ang paniwalaan. Ang dark intelligence ay bihasa sa ganitong uri ng framing. Hindi nila kailangan sirain ang iba ng harapan. Kailangan lang nilang baguhin ang angle kung paano ito titingnan. Ang mas delikado, kadalasan hindi mo ito mapapansin dahil walang obvious na attack. Walang direktang insulto. Walang malinaw na pag-abuso. Ang lahat ay mukhang normal. Pero sa likod nito, may constant na adjustment na nangyayari sa isip mo. Unti-unti, nababago ang pananaw mo. Unti-unti, nababago ang desisyon mo. At minsan hindi mo na maalala kung saan nagsimula ang pagbabago. Ngunit mahalagang tandaan na ang kapangyarihan ay hindi lang para kontrolin ang iba. Maaari rin itong gamitin para protektahan ang sarili, para mag-set ng boundaries, para panatilihin ang respeto. Ang problema ay kapag ang laro ay laging tungkol sa panalo at hindi sa pag-unawa. Ang tahimik na laro ng isip ay nagiging mapanganib kapag ang layunin ay dominasyon at hindi koneksyon.
Kaya ang pinakamahalagang sandata laban dito ay awareness. Kapag napapansin mo ang shift sa dynamics, kapag napapansin mo na parang may invisible pressure na nagdidikta ng kilos mo, kapag napapansin mo na may taong bihasa sa paggalaw ng emosyon at perception, doon ka magsisimulang magkaroon ng choice. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa kakayahang maglaro ng isip ng iba, kundi sa kakayahang hindi maging pawn sa tahimik na laro ng kapangyarihan. Ngayon alam mo na, ang dark intelligence ay hindi laging maingay, hindi laging agresibo. Madalas tahimik lang ito, nagmamasid, naghihintay, at kumikilos sa tamang oras. Sa bawat kwento na narinig mo may isang malinaw na mensahe. Ang pinakamapanganib na kontrol ay yung hindi mo napapansin, pero ang pinakamalakas na depensa ay awareness. Kapag mas kilala mo ang sarili mong emosyon, mas naiintindihan mo ang sarili mong pattern, at mas malinaw ang boundaries mo, hindi ka basta-basta magagamit sa tahimik na laro ng isip at kapangyarihan. Sa mundong puno ng impluensya, manipulasyon, at hidden dynamics, ang tunay na advantage ay hindi pagiging mas tuso. Ito ay pagiging mas conscious. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.